praise. Praise. 1, 2, 3, praise. Tawag sa pagsamba sa awit 111, talata 1-3. Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay napakadakila. Mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Tayo pong lahat niyang gaway dakila at wagas, katwiran niya'y hindi magwawakas. Para po sa awit ng pagsamba, awitin po natin ng O Worship the King.
Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa isang linggo muling nakalipas, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat niyo sa amin, sa pagpunta pa lang po sa inyong bahay-sambahan, Panginoon. Gayon din po sa mga kapatid namin na papunta pa lamang. Ingatan niyo po sila sa daan upang makapunta po sila ng maayos at ligtas sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Gayon din po sa magbibigay na mensahe sa ngayong araw kay Pastor Andoy, Panginoon. Puspusin niyo po siya ng iyong pagpapala, Panginoon, upang may pahayag sa amin ng iyong magandang balita. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa pangalan ng aming nagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po. Amen. Sino na pong handang magpuri ngayong umaga? Ayan. Pwede niyo po bang tignan yung inyong mga katabi? Andyan na po ba yung inyong prayer partner? Baka wala pa. Ayan. Pwede niyo pong i-message at sabi mo, friend, mag-start na yung worship. Halika na. Amen. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon ng sama-sama. And sabi sa Psalm, sabihan, the Lord inhabits the praises of His people. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama nating awitan ng Panginoon. Awitin natin yung labis na galak. Sa kalangitan
story po sa readings natin this week is about kay King Solomon. Di ba po, binilin sa kanya ni David yung Israel. Pero isa sa nakatouch sa akin na word ni David na bilin niya kay Solomon is yung obedience. Obedience sa Lord. Dati po pag nagbabasa ako ng Bible, hindi ko siya naintindihan. Parang binabasa ko lang siya, empty. Hindi ko alam yung ibig sabihin. May mga verses na hindi ko maintindihan. Sabi ko, Lord, pwede bang bigyan mo ako ng pagkaunawa? Sabi sa Psalms, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And sa Proverbs, ang dami pong verses doon, giving praise and credibility sa wisdom. Pero paano ka magkakaroon ng karunungan? Diba? Yung kung titignan mo yung story ni Solomon, kung papaano yung wisdom behind sa pagpapapili niya, kung sino yung tunay na nanay ng sanggol. Diba parang ang absurd nung naging race, nung naging way niya. Pero yung wisdom behind doon sa kwento na yon, kung paano niya pinili yung tunay na nanay ng bata. It's from the Lord. Hindi yun galing lang sa ordinaryong tao. And sabi doon sa Matthew 6:23, kundi higit sa lahat, pag sumakitan mong pagharian ka ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban at lahat ng pangangailangan mo, lahat ng pangangailangan mo ay pagkakaloob ng Diyos. Pero ano yung umpisa? Pag sumakitan mong pagharian ka ng Diyos. Ang unahin mong ligawan si Lord. Ang unahin mong sundin yung gusto ng Diyos. And hindi madali. It's not easy. Pero, sabi nga ni Lord, yung road papuntang langit, laging makipot yan. Hindi yan maluwag. Kasi mahirap. Pero pag pinili mo ang Diyos, sabi niya, garantisado, all these things will be added unto you. And even your silent prayers, minsan grabe po, yung napakaliit na detalye sa buhay niyo. Pinagkakaloob ni Lord nang walang kang ginagawang bagay. Bakit? If you seek God first and seek His righteousness, choose to obey the commandments of the Lord, all these things will be added unto you. Lahat ng pangako sa Biblia, higit sa 365, higit sa 1,500, madaming pangako ang Diyos sa Biblia. And all these things will be added unto you. Sabi niya, surely, goodness and mercy will follow you all the days of your life. If you obey and seek the Lord with all your heart, you will find Him. You will pray and He will answer you. Nanunumbalik sa iyong paglingang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban. Nanunumbalik sa iyong paglingang, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran,
aming mga labi, Panginoon. Dinggin mo ang awit ng mga puso, Panginoon, ng bawat isang narito sa loob. Panginoong Jesus, maghari ka sa mga pinapanalangin namin. Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin. Maghari ka sa aming mga trabaho. Maghari ka sa aming mga ministries, Lord. Maghari ka sa aming pamilya, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Dinggin mo ang awit ng aking mga kapatid, Panginoon. Dinggin mo ang awit ng aking mga kapatid, Panginoon. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa, awitin natin ng may pananampalataya. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Minsan pa. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang umaga po sa atin lahat. Para po sa sagutang pagbasa, Efeso, Kabanata 5, talata 15 hanggang 20. Kaya't mag-iingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at de tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga espiritual at awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Tayo pong lahat, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Hello. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po sa panalangin pastoral. Diyos na tumawag sa amin, narito kami upang mas namin kilalanin yung kapangyarihan mo na kumikilos sa aming buhay.
hindi lingid sa amin na sa lahat ng pagkakataon, nandyan ka para sa amin. Narito po kami upang idulog namin sa iyo ang mga bagay na hindi namin kayang gawin sapagkat sa iyo walang imposible. Patuloy niyo po kaming samahan na matagpuan namin yung isang nakamahalagang bagay na dapat na manatili sa aming paglilingkod. Ang iglesang ito, Panginoon, napakaraming pangarap, napakaraming gustong gawin, napakaraming ministry, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain ang iglesang ito, maging po sa kanilang mga manggagawa, mga council, Panginoon, sa iglesang ito. Patuloy niyo po kaming ginagamit upang sa ganon ay mas makagawa pa kami ng mas malawak na paglilingkod sa iyo. Pagtagumpayin mo po, Panginoon, ang lahat ng pangarap na meron po sila. Kung papaano mo pinaganda ang iglesang ito, mas pa po nilang mararanasan ang himala na patuloy po, Panginoon, na maranasan ng bawat isa sa amin. Maging po sa aming mga individual na buhay, sa bawat pamilya na narito, meron kaming Diyos na mabuti na nandyan para sa amin. Patuloy din po namin pinapanalangin ang mga pamunuan po namin sa bayan ng Castillejos, sa bawat barangay, Panginoon, sa bawat maliliit na komunidad, Panginoon. Wala po kaming ibang hangad, kundi ikaw po yung matagpuan po nila. At patuloy niyo po silang pangunahan at patuloy na matagpuan po, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Maging po sa amin pong Pilipinas, napakaraming tao na nangangailangan, Panginoon. Patuloy naming inaabot ng mga panalangin ang mga tao, Panginoon, na nasa ganitong kalagayan. Patuloy niyo po silang pagkalooban ng iyong mga biyaya. Sa amin pong distrito ng Zambales, sa bawat iglesia lokal, bawat workers, bawat pamunuan, patuloy po kaming magkukumit ng aming mga sarili na magpatuloy po kaming maglingkod. Patuloy po kaming manatili sa iyo, anuman ang sitwasyon, anuman ang pinagdadaanan namin. Mananatili po kaming tapat na naglilingkod sa iyo. Sa araw na ito ng aming pagsamba, patuloy mo pong pagkabanalin ang aming mga buhay, ang aming pong mga sarili. Na katulad po, Panginoon, ng awitin sa puso namin, sa buhay namin, maghari ka, Panginoon. Kaya aming Ama at aming Diyos, ilagay niyo po sa aming mga puso ang nais niyo, Panginoon, at hindi yung nais namin. Pang sa ganon, Panginoon, ay magamit niyo pa po kami ng ayon po sa inyo pong kalooban. Makapaglingkod kami, Panginoon, na masaya, na hindi mapapagod, na patuloy po na sumasampalataya at naglilingkod sa inyo. Samahan niyo po ang buong kongregasyong ito, Panginoon, na patuloy po, Panginoon, na matagpuan, maranasan, Panginoon, ang higit pa, Panginoon, na pagkilos mo sa aming buhay, sapagkat alam namin
walang imposible sa iyo. Ang lahat ay ipinagkakaloob mo. Patuloy po namin, Ama, na nakakatiwala ang lahat ng ito sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone are my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap, gonna clap, gonna clap. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap my hands to the Lord. I'm gonna clap, gonna clap, gonna clap. 'Cause I love him. Yes, I love him. 'Cause I love him. And he loves me too. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump for joy to the Lord. I'm gonna jump, gonna jump, gonna jump. 'Cause I love him. Yes, I love him. 'Cause I love him. And he loves me too. 'Cause I love him. Yes, I love him. 'Cause I love him. And he loves me too. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance my feet to the Lord. I'm gonna dance, gonna dance, gonna dance. 'Cause I love him. Yes, I love him. 'Cause I love him. And he loves me too. 'Cause I love him.
Let's pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo ng mga batang nasa harap mo, Panginoon. Maraming salamat po sa araw-araw na paggabay sa kanila, Panginoon. Pakainingatan mo pa po sila sa kanilang paglalaro. Bigyan mo sila ng sapat na karunungan para sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Dalangin po namin na ang mga batang ito ay lumaki ng may takot at pagmamahal sa iyo. Ingatan mo po sila at layo sa lahat ng mga karamdaman at kasalanan. Magpalain mo rin po ang kanilang mga magulang, Panginoon. Ilayo sila sa lahat ng kapahamakan. I-guide mo po sila sa pagpapalaki sa kanilang anak, Panginoon. Patuloy mo po silang bigyan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po ng napakarami. Ito po ang sama-samin naming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa unang pagbasa, sabay-sabay po nating buklatin ang ating mga Biblia na matatagpuan sa unang hari, chapter 3, verses 3 to 14. Iniibig ni Solomon si Yahweh at tinataliman niya ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Gayunman, nag-aalay din siya ng handog at nagsusunog ng kamanyang sa mga sambahan sa Borol. Minsan, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang mga pangunahing sambahan sa Borol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya si Yahweh sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapatin ninyong paluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak, Yahweh, aking Diyos. Ginawa mo akong hari bilang kahalili ng iyong amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan. Pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat, sino ang maaari maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ni Yahweh ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan, o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na hindi mapapantayan ng sinumang hari sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong ama si David, ipagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Tayo po'y tumayo para sa ikalawang pagbasa na matatagpuan sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 51 to 58. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan nyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw.
sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain yon. Purihin po tayo sa pagkabasa ng banal na Biblia. Wonderful words of love, beautiful words, wonderful words of love.
God's morning, mga kapatid. Parang mahina po. God's morning po. Yung iba siguro po ay hindi pa po ako kilala. Naalala ko lang po kasi yung uncle ko dahil hindi ko naman po alam na ipinangalan pala ito sa akin. Andoy Soria po. Sabi po kasi ng uncle ko nung hindi pa daw po pumutok yung pinatubo. Dahil yung uncle ko ay meron po siyang bisyo. So sabi niya sa akin, sabi niya sa parent ko, ipapangalan ko yung pangalan ko sa anak niyo, sabi niya po. Para kung mamatay ako, siya yung magmamana. Kaya yung Andoy po ay ipinangalan po ng uncle ko. Kaya sabi nila, pati po yung nickname ko, doon ko rin po namana. Kaya kung nung nag-aaral po ako ng college, Pastor, ano yung nickname mo? Sabi ko, Andy. So baliktad po. Yung mas maganda na lang sana yung Andy kaysa sa Andoy. Sa umaga pong ito, mga kapatid, narito tayo sapagkat mayroong Diyos na mabuti para sa atin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pinabayaan ng Diyos. O napabayaan po sa kusina. So totoo po na hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Ang sabi, walang taong sumunod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. At walang taong sumunod sa utos ng Diyos na binaliwala ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So walang taong pinabayaan at walang taong binaliwala ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa pagkakataon pong ito. Hayaan niyo po na sa amin pong pagninilay-nilay ng iyong mga salita, matagpuan po nawa namin ang iyo pong tunay na kalooban sa teksto na aming napakinggan na maging batayan po namin sa umagang ito ay hayaan po, Panginoon, na ilagay niyo po ito sa aming buhay. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung naging journey ng aking buhay. Diyan po sa Kanaynayan. Marami po kaming mga pananim, pero kulang naman po kami sa bigas. So maglalakad kami mula bundok papuntang bayan kasi hindi pa uso noon yung motor. So lakad ang panlaban namin doon. Gigising po kami ng madaling araw dahil magpapahinog po ng saging, ibababa sa bayan. Yung isang tiklis po na punong-puno ng saging, papasanin po namin yan pababa hanggang bayan. Ibig sabihin, hindi pa kami nagkape, hindi pa kami nag-almusal. So, ganun po yung buhay namin. Makakatikim kami ng tinapay. Pag dito na sa bayan, makakatikim kami ng tinapay. Nung mauso po yung may namamasada na, pero hanggang lanipan lang sila noon dahil wala pang tulay po yan. So bababa kami tuwing madaling araw, magbababa kami ng paninda, walang kape, walang pagkain sa umaga. So maghihintay kami dyan sa lanipan na ang inaasahan na lamang namin ay bayabas. Kapag uwi na po yung mga nagtitinda, magdadala na po sila ng tinapay. Yun na yung pananghalian namin. Pag-akyat namin sa bundok, siguro mga alas 3 na, alas 4 na, doon na pa rin magluluto. Makakatikim na naman kami ng isda na galing po dito sa bayan. So ganun po yung naging buhay. At lumaki din po ako na halos naikot ko po itong San Juan, San Nicolas, na nagpapalimos. Dahil kasama ko yung
lola ko, dahil bata pa, kung ano yung gusto ng lola, siyempre susunod ka. Siyempre pa, magbabahag po ako. Tapos, aakayin po niya ako, mag-iikot kami sa mga kanto-kanto para mamalimos. Pero binago ng Panginoon yung buhay ko. Binago ng Diyos yung buhay ko. Babalikan ko po yung ng journey ng aking buhay. Nakilala ko si Lord sa pamamagitan po din ng asawa ko. Katulad din po ni D.S. Roger, sa pamamagitan po ni Madam, nakilala din po ang Panginoon. So, isang Christian po siya, pero ako hindi. Tapos, gusto ko siyang ligawan. Isa naman, ayaw niya sa akin. Dahil anak po siya ng Kapangpangan. So nililigawan ko sa pero talagang ayaw po niya sa akin. Halos dala-dala ko na yung mga kalabaw ko na maliligaw ako. Dala-dala ko sa bahay nila. Magdadala ako ng manok, sardinas, pero wala ding nangyari. Tapos dumating po sa buhay ko na sabi ko, Lord, gusto kong maglingkod sa iyo. So binigay ko yung buhay ko sa Kanya at nag-aral pa ako ng Bible School. Itong misis ko na kasama po noon ng British dahil sa po yung translator po noon. So hindi ko alam pala na inihanda na siya ng Panginoon para sa akin. Pagbalik ko po ng galing Bible School, ibig sabihin, gustong-gusto niya akong makita. Dahil nakasapatos, nakatakin. So, siya yung na-inlove naman po sa akin. Pero yung panalangin niya, ay sabi niya, Lord, kung mag-aasawa ako, gusto ko ay pastor din. Kaya nung bumalik pa ako dito ng Sambales, nagpapaalam ako sa kanya na may pupuntahan ako, mamamasal ako sa uncle ko sa Lahar, sabi ko. Ang sabi ni Mrs., sama na ako, sabi niya sa akin, sama ako. Sabi ko, hindi pwede at baka mapanghinalaan tayo na magtanan na tayo. Sabi niya, wag mong isipin yun, sabi niya. Tapos sinama ko siya. So pagdating pala doon sa bundok, may sumusunod na sa amin na sabi nila na pagsamahin na kayo dahil kasi sa amin kung nagsama na, yung babae at lalaki, pagsasamahin na po iyan. So ganyan po katindi sa amin. So ganun po yung nangyari sa akin na dahil 3 araw na kami na nakasama ko sang namasyal lang po pero pinagsama na kami. Salamat dahil binago ng Diyos yung buhay ko. At ako ay naglingkod sa Kanya. Kalooban ng Diyos na ang buhay natin ay maging punong-puno, maganda at makulay. Ang kumain ay isa sa mga mahalagang gawain natin bilang tao. Lalo na po tayo mga Pilipino, ang pagkain ay bahagi na ng ating kultura. So halos lahat ng pagdiriwang, may kainan, binyag, kasal, blessing ng bahay, at di mabilang na mga okasyon, maliit man o malaki. Mahilig tayong kumain. Kahit sa ang sulok ay makakita tayong ng tindahan ng pagkain. Kahit saan tayo pumunta, mayroong pagkain. Mayroong naka-standby, nasa kalsada, nasa kariton. At ang sabi po dito mga kapatid, ngunit
mahalaga na maunawaan natin na hindi lahat ng ating kinakain ay makakabuti para sa atin. Kaya kung nais nating malusog ang ating pangangatawan, ay dapat na masustansang pagkain ang ating kinakain sapagkat nagiging bahagi ng ating katawan ang ating kinakain. Salamat kay Sir Dave dahil masilan ako sa karni ng kambing. Buong buhay ko, gusto ko lang yung papaitan. Pero nung nandito na ako sa Castillos UMC, nung nagluto si Sir Dave, tinikman ko yung niluto niya at yung sinigang niya. Sabi ko, napakasarap pala ng karne ng kambing. Kaya ngayon, hinahanap ko na yung karne ng kambing. So alam po ni Jesus yung prinsipyong ito. Kaya ginamit niya ang simpleng halimbawa ng pagkain upang iparating ang kahalagahan ng pakikiisa sa Kanya. Kung ang solusyon para sa kumakalam na sikmura ay ang bread sa ating espiritual, ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating pagninilay sa araw na ito, pagtuunan natin ng pansin ang nagagawa ni Jesus sa atin bilang pagkaing nagbibigay buhay. Meron pong 5 bagay na gusto pong dalhin sa inyo. Both our growth. Dahil buhay ang tinanggap natin sa Diyos, nangungahulugan ito ng paglago ng ating parte ng katawan, ng ating espiritual. Kung tunay ngang tinanggap natin si Jesus sa komunyon, itinatanong natin sa ating sarili, ako ba'y nagiging kaisa niya? Ako ba'y nagiging mas mapagpakumbaba? Mas mapagpatawad? Mas maalalahanin? Mas matulungin sa ating kapwa? Ang Panginoong Hesus bilang pagkain na nagbibigay buhay ay tinutulungan tayong mag-go, grow, and glow. To go and bear much fruits, to grow into maturity, and to glow and shine bilang ilaw ng sanlibutan. Gusto kong basahin po yung 2 Pedro chapter 3 verse 18. Ayon sa kagandahan ng loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoong Hesus at tagapagligtas. Ang nais ng Diyos sa atin ay lumago tayo sa paglilingkod. At gusto kong basahin mga kapatid, yung Galatia chapter 2, verse 20. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. So bilang mananampalataya mga kapatid, ang nais na sa atin ay hindi na tayo mabuhay sa ating mga sarili, kundi mabuhay tayo sa nais ng Diyos, sa plano ng Diyos mga kapatid. Sapagkat sinasabi na po doon sa Galatia chapter 2 verse 20 na habang tayo ay nabubuhay, hindi na tayo yung nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay para sa atin. Sa yung dapat na maghari, sa yung manatili sa ating buhay, at hindi na yung kalooban natin, hindi na yung nais natin, kundi yung nais ng Panginoon sa buhay nating lahat.
Pangalawa, mga kapatid, renews our spirit. Kung papaanong sa physical may malakas na pangangatawan at may hinang katawan, may mga sakitin at walang kakayahang gumawa, ika nga isang bulati na lang ang pipirma, tudas na. Sa spiritual ay ganun din. Maraming tao ang buhay nga, ngunit walang kabuhay-buhay. Life in this world can be stressful. So, given na po yun. Maraming tao ang punong-puno ng reklamo sa buhay at maging sa paglilingkod. Ito yung gustong-gusto ko po sa Awit chapter 34 verse 10. Kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang siyawi, susundin sa anumang bagay, hindi kukulangin. So napakaganda. Kahit ang mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang siyawi, susundin sa anumang bagay, hindi siya kukulangin. Karanasan ko po ito, mga kapatid, nung nasa bataan ako, yung allowance ko, 4,000, yung hulog na motor ko, 3,500. dahil napasubo na eh. Dahil si tatay sabi na, kuha tayo ng motor, siyempre hindi mo pa alam kung papaano nga po noon maghulugan ng motor, siyempre napasubo na. Yung allowance ko sa Bataan District, 4,000, at saka yung hulog ng motor, 3,500, dahil 155 po kasi yun, kaya 3,500 po yung monthly. So, pero di kami pinabayaan ng Diyos. Nung nag-aral po kami ng college, si Cesar nag-aaral po ng elementary, si Mrs. nag-aaral, ako nag-aaral. So, Lord, paano ko mabubuhay yung pamilya? Pero Lord, nandito ako sa iyo. At ito yung pinangahawakan ko. Kung si Yahweh ay susundin, anumang bagay, hindi ka kukulangin. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Gusto ko pong basahin yung Pilipos chapter 1 verse 6. Ganito po ang sinasabi. Natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Ano man ang pinasimulan ng Diyos sa inyo, sa ating lahat, ang sabi po dito, kanyang lulubusin, kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ni Jesucristo. Kaya huwag tayong mainip, huwag tayong magmadali, sapagkat sinabi na dito na natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Pangatlo, mga kapatid, extend our focus. Dumarating sa ating buhay yung panahon na parang tayo'y nagsasawa, napapagod, nawawala ng excitement sa buhay na ito. Nararamdaman natin na sa kabila ng ating mga narating at mga achievement ay tila masasabi pa rin nating parang bitin, parang kulang. Sa ating panahon, maraming tao ang conscious
sa kanilang kinakain. Dapat ay healthy foods ang kanilang kinakain. At gusto nating humaba ang ating buhay. Ang buhay sa mundong ito ay magtatapos. That's why Jesus ay nag-aalok ng buhay na walang hanggan. Na ang itinuturo niya ay isang klase ng buhay na sa kanya ay nakapokus. So mayroon Panginoon na nag-aalok sa atin ng buhay na walang hanggan, na ang itinuturo niya sa atin ay isang klase ng buhay na sa kanya ay nakatuon. At yung pang-apat, mga kapatid, activates our faith. How can Jesus, He give His body and blood as our foods and drinks? Bilang tao, hindi natin alam ito. Ngunit kung nagawa niyang mapakain ang libong tao sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, nagawa niyang lumakad sa ibabaw ng tubig, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, binuhay niya si Lazaro. Ibig sabihin, pwede niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan to change an ordinary brick into his body. At kung saan ay makikinabang ang lahat ng tao. May isang pasyente po na ina-assist ng kanyang doktor. Papasok na po sa operating room. Sabi nito, "Dok, kinakabahan po ako. First time kong maoperahan. At ito naman ang sabi sa kanya ng doktor, huwag kang mag-alala. First time ko ring mag-opera. Kung tayo nga, kapag sinasabihan tayo ng doktor na huwag mag-alala, kahit first time niyang gawin iyon at nagtitiwala tayo na maging successful ito, dapat mas lalo kay Lord magtiwala. Awit chapter 4 verse 8, ang galing ni Yahweh, hanaping masikap, yaong nagtitiwala sa Kanya, naligtas ay maituturing na taong mapalad. Kaya't sa umagang ito, mga kapatid, lubos tayong magtiwala, manalig sa Diyos. Sapagkat kung babalikan natin yung naging teksto natin last Sunday, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mayroong isang Diyos na nariyan para sa atin, na handa tayong tulungan, handa tayong itaas upang ang ating pananampalataya ay patuloy na maging kalugod-lugod sa Kanya. At yung panglima, mga kapatid, na gusto kong dalhin sa inyo, depends our relationship. Mainam na lumagpas tayo sa ating pandesal mentality. At ang maging goal natin ay ang pandasal mentality. Meaning, kapag ang focus natin ay lumagpas doon sa pangangailangan lamang ng physical at mas malamang ang spiritual, doon pa lamang natin mai-enjoy ang pakikipag-isa natin sa Diyos. Kaya mahalaga ang relasyon sa Diyos, mahalaga ang ating paglilingkod sa Kanya. Huwag tayong sumuko, maglingkod tayo araw-araw upang ang buhay natin ay maging tahanan ng ating Panginoon.
Meron pong isang kwento. Naalala ko po yung isang kwento na nagpatawag ng general meeting si Satanas. Ipinatawag niya ang lahat ng kanyang kampon na naglipana na pumaruot, pumarito sa buong daigdig. Nagkaroon sila ng pangkalahatang meeting at isa sa mahalagang meeting na pinangungunahan ni Satanas, ang sabi niya, ako'y nababahala sapagkat nakikita ko ng marami ring nagkukumit, marami pa ring nagpapagamit at naglilingkod sa Diyos. Ano po ang pwede nating gawin para ito ay makontrol natin at mapatigil para hindi na sila magpatuloy at dumami? So nagpulong yung kampo ni Satanas na kailangan nilang pigilin yung mga tao na nagkukumit, naglilingkod at nagpapagamit sa Panginoon. Ang sabi po dito, yung mga nagbibigay ng time, resources, kakayahan para maglingkod at sumunod sa Diyos sapagkat maapektuhan ang ating agenda sa mundo. Sabi naman ng isang nagsuggest, mahal na Panginoong Satanas, paghirapin po natin sila. Sabi naman ng isa, hindi sila paghirapin kasi yung iba, habang naghihirap, lalong dumudulog sa Diyos. Lalong nananalangin at maglingkod sa Diyos. Sabi ni Satanas, may punto ka. Sabi ng isang kampon, maganda po atin po silang guluhin. Wasakin ang bawat pamilya. Kapag wasak na ang kanilang pamilya, hindi na yan maglilingkod sa Diyos. Sabi naman ng kampon, mahal na Panginoon, ang kaso meron po rin ginagamit ang Diyos para po yung mga wasak na pamilya ayusin. Kapag naayos na, lalo pa silang magkakaroon ng pagkakaisa para maglingkod. Sabi ni Satanas, ano ang dapat nating gawin upang hindi na sila maglingkod sa Diyos? Sabi uli ng isang kampon, alam ko na, Panginoong Satanas, ano yon? Maganda po, bulungan natin sila. Anong ibubulong natin? Sabi ni Satanas, bukas ka na lang maglingkod sa Diyos. Sabi ni Satanas, papaano yan? Kinabukasan, maglingkod yan sa Diyos. Sabi niya, kasi po, mahal na Panginoong Satanas, kapag handa na siyang maglingkod, bulungan natin uli. Bukas ka na lang maglingkod, sapagkat ang bukas ay walang katapusan. Basta bulungan natin, bukas ka na lang maglingkod. Sige, sabi niya, kumalat kayo sa buong mundo. Pumaraot, pumarito kayo. Lagi niyo silang bulungan. Bukas ka na lang maglingkod. Tanungin mo nga iyong katabi mo, may bumubulang ba sa'yo ng ganyan? Bukas ka na lang maglingkod.
May bumubulong po ba sa atin na ganyan? Bukas ka na lang manalangin. Bukas ka na lang maglingkod. Bukas ka na lang umatin. So ganyan po yung ibinubulong sa atin ng ating kaaway. Yung gustong-gusto mo nang maglingkod pero parang saka na lang, pag nasolve na lang yung problema ko, saka na lang, abalang-abala pa ako, saka na lang meron pa akong pinagdadaanan na pagsubok. Alam niyo po, kapag gustong-gustong mo nang maglingkod pero parang may pumipigil sa iyo, hindi yan po yung bulong ng Diyos, kundi bulong po ng ating kaaway. Kaya sa umagang ito mga kapatid, dahil ang ating pinag-uusapan depends our relationship, na patuloy natin maranasan, patuloy nating matagpuan yung Diyos na nagbibigay buhay sa atin upang tayo ay makapaglingkod pa, upang magamit pa yung buhay natin sa patuloy na pagsunod po sa kanyang kalooban. Let us enjoy the fellowship with God, His provision, His love, salvation, at kung ano-ano pang benepisyong dulot nito sa ating buhay. Gusto kong basahin, mga kapatid, yung last verse natin, John 10 verse 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yan yung layunin ng Diyos sa atin, na tayo mismo na naglilingkod sa Kanya. Gusto ng Panginoon na matamasa natin, ma-enjoy natin yung buhay na masagana at ganap. At sa bawat isa na narito ngayon, gusto ng Panginoon, maranasan natin ang isang buhay na masagana at isang buhay na ganap, na patuloy na naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Patuloy tayong magpasakop sa Kanya, patuloy sang maghari sa ating buhay, sa ating mga puso, upang sa ganon, mga kapatid, mas lalo pa nating matatamasa ang buhay na ipinakaloob ng Diyos sa atin, ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Sa panahon po tayo ng paghahandog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginamit nyo sa iba ay siya rin gamiting panukat sa inyo. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinilit mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.
po, Ama, sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay at paglilingkod ng iyong mga anak. At sa kanilang paglilingkod, Panginoon, natagpuan nila ang biyaya na mula sa iyo. At ang mga kaloob na ito ay kapahayagan, O Diyos, ng iyong pag-ibig, kapahayagan ng iyong pagmamahal sa amin. Kaya patuloy namin itong ibinabalik sapagkat kami na mga anak mo ay tumatanggap ng biyaya ng sobra-sobra at umaapaw. Patuloy namin itong itinatalaga sa iyo. Salamat sa mga pangako, pasasalamat ng bawat isa sa amin. Alam namin sa lahat ng bagay, hindi kami kukulangin. Sapagkat mayroon kaming Diyos na nagpapahala sa amin. Tangkapin niyo po, Panginoon, ang lahat ng kaloob na ito sa patuloy po na kalalago ng iyong iglesia sa iyong gawain at ministry, Panginoon, sa iglesyang ito. Na mas mapalawak pa, Panginoon, mas matagumpay pa ang kanilang pagmimisyon, Panginoon. Ibalik niyo ito, Panginoon, ng siksik, liglig at umaapaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Great is Thy Faithfulness. Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwi-tuwi na namamalagi ang awat pagsinta. Ang katapatan mo'y walang tunay kang matapat, araw-araw aking namamanas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Agani tagulan at sa tag-araw, buwan, araw at bituin kumikina. Nag-aawitan na may kasayahan, katapatan mo, Diyos, ay tunay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas. Ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Salamat po sapagkat meron kaming Diyos na matapat na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, sa kabila ng maraming sitwasyon, kahirapan, nananatili pa ring tapat ka sa aming buhay. Nagpapasalamat namin, O Diyos, na sa lahat ng araw, sa lahat ng panahon, tunay nga na matapat ka hanggang wakas. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong mga salita na napakinggan namin sa umagang ito, na ikaw ang tinapay na bumaba mula sa langit,
na patuloy mong inaalok ang iyong buhay, ang iyong sarili para sa amin. Upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan, buhay na masagana, buhay na ganap. Salamat po sa pagmamahal na ito para sa amin, na sa kabila na hindi kami karapat dapat mahalin, merong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay, naghandog ng kanyang buhay upang matamasa namin yung buhay na walang hanggan, na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat anak mo na lumalapit, bawat anak mo na sumasampalataya. Meron kaming Diyos na pinaglilingkuran, na nandyan para sa amin upang kami ay ibangon, upang kami ay akayin, upang kami ay itindig aming Ama, na sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali, patuloy niyo pong tinububos ang bawat buhay ng bawat isa sa amin. Narito kami, wala kaming ibang pag-aalayan ng buhay, wala kaming ibang Diyos na paglilingkuran, kundi ikaw ang nagmahal sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin. Salamat sa buhay na iniaalok mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Nakakasiguro po kami, sigurado po kami, Panginoon, na ang buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin ay patuloy naming matatamasa ito pagdating ng panahon, Panginoon. Tataglayin namin ang korona. Tataglayin namin ang buhay na ito na regalo mo sa amin. Kaya Ama, na sa umagang ito, sa bawat pagluhod at pagtangis ng iyong mga anak sa dakong ito, pinapakinggan niyo po kami. Dinirinig niyo po ang bawat mga dalangin ng iyong mga anak na ito, na lubos ang kanilang pagtitiwala, lubos ang kanilang pananalig sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa pag-aalay ng kanilang buhay. Salamat sa pagkakaloob ng kanilang mga talento. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga ipinagkaloob mo, Panginoon, para sa kanila. Ay patuloy nila itong ipinagkakaloob din sa iyo, na patuloy po nilang ginagamit sa bawat ministry, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa kanila. Sa umagang ito, O Diyos, wala kaming ibang maitaas kundi ang pangalan mo. Wala kaming ibang susundin kundi ang kalooban mo. Na kuminsan, Panginoon, ang pangarap namin, ang plano namin ang sisira sa aming magandang kinabukasan. Ngunit ang plano mo, Panginoon, the best, kailanman, Panginoon, ay hindi ito mawawala. Mananatili, Panginoon, ang magandang pangarap mo, magandang plano mo, Panginoon, sa bawat anak mo na nagko-commit ng kanilang mga sarili, na patuloy na naglilingkod sa inyo. Sa kabuuan, Panginoon, ng kongregasyong ito, pagkabanalin mo ang bawat buhay. Patuloy kaming magliwanag sa bawat kapwa namin, sa bawat pamilya, kung papaano kami naliwanagan, kung papaano kami nakaroon ng buhay na ito na mula sa iyo. Patuloy po namin itong maipakilala. Patuloy namin itong masabi na mayroon kaming buhay na walang hanggan. Sapagkat ayaw mong mapahamak, ayaw mong maparusahan ang bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming minamahal. Patuloy niyo po kaming inililigtas. Sa kanila pong mga individual na mga panalangin, dinggin niyo po, Panginoon, sa bawat pagluhod, bawat
sambitin naming mga salita, patuloy mo itong dinidinig, Ama. Sapagkat napatunayan namin sa aming sarili, sa aming paglilingkod, na kailanman di mo kami pinabayaan. Walang taong sumunod sa iyo na pinabayaan mo. At walang taong sumunod sa utos mo na binaliwala mo. Kaya uuwi po kami sa aming mga tahanan na gusto nyo kaming pagtagumpayin at aming mga panalangin makamit namin, maranasan namin sapagkat ang aming pagtitiwala, ang aming paglilingkod, Panginoon, patuloy naming ipinagkakaloob sa iyo. Sa mga may mga karamdaman, sa may mga sipon, ubo, Panginoon, hinihiling namin ang pagpapagaling mo sa bawat isa sa amin. Lagi niyo po kaming bantayan, lagi niyo po kaming i-guide upang hindi po kami makagawa ng hindi maganda. Lagi niyo po kaming bantayan ng iyong banal na Espiritu na saan man kami dadako, saan man kami paparoon. Lagi na kaming nagliliwanag sapagkat nandito ka sa aming buhay. Na ikaw ang naghahari sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Maranasan namin, Panginoon, ang lahat ng mga pangako mo sa amin. Maranasan namin ang isang masaganang buhay na kailanman hindi kami mapapagod, hindi kami susuko sapagkat nandyan ka, O Diyos, upang yakapin kami muli upang pakinggan ang aming mga dalangin. Patuloy namin, Ama, na nakakatiwala ang buong iglisang ito mula sa kanilang manggagawa, Pastor Roger Ibalo, kanyang buong pamilya, sa lahat ng narito, Panginoon, bigyan mo kami ng pusong hindi mapapagod na maglingkod sa iyo. Bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na patuloy na nagtatalaga sa patuloy na paglilingkod sa inyo. Ang lahat ng ito, Ama, patuloy namin ipinagkakatiwala sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, ang pag-asa't lakas ay sumisilang, ang lahat nito'y iyong bigay. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalas, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Mga kapatid, tanggapin natin ang buhay na ipinapagkaloob sa atin ng Ama, ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tanggapin natin si Jesus upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang lumalapit sa Kanya, kailanman ay hindi magugutom. Ang sasampalataya sa Kanya ay hindi na mauuhaw kailanman. At tanggapin natin, mga kapatid, ang Kanyang pag-iingat, ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagpapatawad, at ang patuloy na pag-iingat ng Diyos Ama sa atin ay patuloy nating maranasan. Mula ngayon at magpakailanman
Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.